Yan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng pneumatology at tayo po ngayon ay nasa part 3 na po, no? At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay the Holy Spirit in relation to salvation. So again, pneumatology is the study of the Holy Spirit. So tinignan natin yan nung part 2 natin na ang ibig sabihin ng pneuma, ito po ay breathe or spirit or wind. No, ito po yung ginagamit ng New Testament times. At pag sinabi naman nating logos, ito ay Greek word din na salita at ito ay in study of something. So, yan po ang ibig sabihin ng pneumatology. Although, wala naman din talaga ito doon sa Bible kasi marami nagsasabi, saan nyo kinuha yung aral na pneumatology? Eh, wala naman yan sa Bible. Although wala ito sa Bible, pero ito po ay study, meaning para bang kurso na kinukuha. O, ito yung pag-aaralan nating kurso. Ito yung pag-aaralan nating subject, ganon. Okay? So, sinamarize itong pag-aaral na to at nag-come up sila ng study of the Holy Spirit na ang Greek word, ang ibig sabihin ay pneumatology. Okay, next. So, pinag-aralan din natin noong nakaraan na may mga dapat tayong i-clarify. Ay, wait lang. So, pinag-aralan din pala natin noong nakaraan na bakit natin kailangan itong pag-aralan. So, isa sa mga sinabi natin dyan last week is yung misconception at saka yung wrong doctrine. Kailangan kasi natin itong baliin. Or else, mananatili na itong kumbaga parang ito na yung nakuha kong aral. So, therefore, ito na yung aking parang magiging idea or ito na yung aking paninindigan na faith, no? Ito na yung paniniwalaan ko. Hindi tayo ganun kasi. Tayo na mga mananampalataya, iniiwasan natin na tayo ay mapunta sa isang doktrina or turo na mali. Kaya as much as possible, naaral natin itong maigi. And pangalawa dyan is to debunk the theory of assumption. Ayaw natin kasing mag-assumption. No. Ay, ito nabasa ko. Yung pala ang ibig sabihin nun. Ito na pala ang dapat kong paniwalaan. Hindi po ganun. No. Ayaw nating magkaroon tayo ng assumptive idea. So, para mawala yan, mga assumption na yan, misconception, wrong doctrine, wrong teaching, no? Lahat po yan ay inaaral natin sa kursong pneumatology, isa sa mga subject ng systematic theology. Okay? And to balance and clarify the doctrine about the Holy Spirit. So marami yan na pinaniniwalaan eh. O, isa na dito. No, ito natapos na natin ito last week. Itong mga pinutian ko na ito. Pero itong mga dilaw, tingnan natin kung lahat yan makukuha natin ngayon. Kung hindi man sa susunod na uli. So marami pa tayong pag-aaralan sa subject na ito ng pneumatology. So, the existence of the Holy Spirit was introduced and is found only in the New Testament. Hindi po, walang katotohanan yan. Dahil Genesis pa lang, hindi pa lang nakikreate ang mundo, nandyan na ang Holy Spirit. So, ano pa? The Holy Spirit is just an impersonal force. Hindi rin po siya puwersa, isa po siyang Diyos. At natapik natin yan noong nakaraan. So, sa mga hindi nakapanood, hindi nakapakinig, balikan niyo po yung aralin ng part 2. Nandoon po lahat yon. Okay? At ito, kukunin natin to ngayon, itong mga nakadilaw na to. So, mamaya ko na yan sasabihin. Itong number 5, the Holy Spirit is the subordinate being of God. Wala pong katotohanan yon. Kasi lahat sila ay co-equal. When we say co-equal, pare-pareho sila na Diyos, pare-pareho sila na omnipresent, omnipotent, omniscient. Okay? At pare-pareho sila ng kanilang mga pagiging Diyos. So, kung isa ay omnipresent siya, ibig sabihin kahit saan, nandoon siya. So, ganun din si Jesus Christ, ganun din ang God the Father. So, pare-pareho sila. Okay? And then ito, hindi ko na muna babanggitin kasi baka madaanan natin yan ngayon kung hindi man sa mga susunod na pag-aaral natin. And then, topic na rin natin to, you can control the Holy Spirit. Hindi natin kayang kontrolin. We cannot control the Holy Spirit because it is the Holy Spirit who controls us. Okay? Kaya yung mga ibang turo na sinasabi nila, no, may naririnig akong mga pastor na nagtuturo ng ganito, no? Kaya mo naman kontrolin yung spirit Bakit ka sumasabay sa mga nagpa-prophecy? Ang gulo-gulo na tuloy. Actually, yung mga taong iyon na hindi controlled ng Holy Spirit ang magulo. Kasi yung taong controlled ng Holy Spirit, pagkaalam ng Holy Spirit na may magpa-prophecy pa, kasi alam niya yan omniscient siya Alam niya ang lahat na pwedeng mangyari. Kaya kung may magpa-prophecy pa, pahihintuin ka ng Holy Spirit, hindi ka muna niya sasalitain. Kung gusto mo man mag-tongues, pahihintuin ka ng Holy Spirit kasi may magta-tongues pa, may susunod pa na magpa-prophecy. Tapos ikaw,
No? Dahil hindi ka controlled ng Holy Spirit, gusto mong kontrolin ang sarili mo, bida-bida ka, kaya makikipagsabayan ka. Mali po yun. Okay? So, ang Holy Spirit, kaya niya tayong kontrolin. Kaya lang hindi tayo nakokontrol doon sa gusto nating giftings na makita ng tao, kasi ayaw nating pakontrol sa Holy Spirit. Okay? So, malinaw na po yan, ha? Hindi natin kayang kontrolin ang Holy Spirit. So, mali po yung mga sinasabi ng ibang pastor na kayang kontrolin. Hindi po, kasi Diyos siya eh. Hindi mo siya kayang kontrolin. Kapag kinontrol mo na ang Holy Spirit, hindi na siya makakakilos, no, sa buhay mo. Okay? Kaya minsan yung ibang tao, no, hindi kontrolado ng Holy Spirit yan eh. Kontrolado ng sarili nila. Kaya nagagawa nila ang mga bagay-bagay. Kasi kung ikaw ay kontrolado ng Holy Spirit, makakaya mong pigilan ang sarili. Okay? So, number 10, ito ang itatopic natin actually, no? You can enter the kingdom of God even there is no baptism of the Holy Spirit, only water. So, madadaanan natin itong mga nakadilaw, no? Yan, yung mga yan. The Holy Spirit purpose is only to provide spectacular power. The Holy Spirit reserved for super Christian. Yan, madadaanan natin siguro yan. Kung hindi man sa mga susunod. So, speaking in tongues, ito sa mga susunod na ito. Pero mostly, ang dadaanan natin ngayon is itong naka-red na to, no? Yung Holy Spirit, anong kinalaman nito sa salvation. Puntahan na nga natin, no? Yung part 3 natin is the Holy Spirit in relation to salvation. Kailangan nating malaman yan. Kasi yung iba, no, sinasabi nga nila, hindi mo naman kailangan ng Holy Spirit para ma-save. Pananampalataya lang kay Jesus Christ, save ka na. So, sige, tingnan natin, no? So, ito yung mga, ilang katanungan na dapat nating pag-aralan ngayon. So, men are saved by means of the ministry of the Holy Spirit. Now, tingnan po natin itong verse na ito ng John chapter 3, verse 5 to 6. Ang sabi diyan, ni Jesus Christ. So, sinong nagsasalita? Si Jesus Christ. Co-equal God. Same manifestation, same attribute, same character with the Holy Spirit. Sino? Si Jesus Christ. Now, I tell you the truth, sabi ni Jesus Christ, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. So, yung kaninang katanungan na hindi mo na kailangang magpabaptize in the Holy Spirit. Hindi mo na kailangang tanggapin ng Holy Spirit. Kahit walang Holy Spirit, tanggapin mo lang si Jesus Christ, save ka na. Ito pa lang po, John chapter 3, 5 to 6 pa lang eh. Dito pa lang makikita mo na na hindi ganun ang interpret ni Jesus Christ when it comes to salvation eh. Ang sabi niya, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. So hindi ka lang dapat binabautismuhan sa tubig, kundi ikaw ay nire-renew din in the Spirit. Ikaw ay pinapanganak din sa Espiritu Santo. Kasi yung water is just simbolisismo na ikaw ay tumanggap na kay Jesus Christ. Kaya ka magpapa-water baptize eh. Kasi pag once na inilubog ka na sa tubig, ibig sabihin, sinuko mo na lahat. Pinatay mo na ang iyong sarili. Yun po ang ibig sabihin ng water baptism. Ngayon, kung pinatay mo ng sarili mo, no, sa kasalanan, sa lahat ng mga nakaraan mo, and then wala kang power ng Holy Spirit sa buhay mo, I doubt na makakatagal ka sa laban ng pagiging Kristiyano. Kasi ang labanan dito is spirit to spirit eh. So kung nagpa-water baptize ka lang, it is just a symbolism, and then you don't have any spirit or Holy Spirit na nag-renew sa'yo, I doubt na makakatagal ka sa mundong ito. No? Mamaya makikita niyo po bakit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Ito kasi yon, no? Kaya kailangan ng Spirit ng Lord, not only water, pagdating sa baptismo, para nang sa ganon, yung spirit mo ay maging alive. Kasi ang flesh, yung water, nilinis ka lang nito sa flesh. Yung sa iyong damdamin, yung iyong soul, and yung body. Pero yung spirit, ito yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Magbibigay sa iyo ng reverting, ng renewed spirit. Unless na yung Holy Spirit ay sumaiyo, walang transformation na mangyayari sa buhay mo. Unless the Holy Spirit dwells in you. Kaya nga, napakamalaking role, ang laki ng role ng Holy Spirit sa buhay natin. So, basahin natin ang Efeso chapter 2, verse 8. Ano naman ang sinasabi nito? Verse 8, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos. Ito kasi yung laging pinaninindigan ng karamihan ng mga Kristiyano eh. Ano man ang religion mo, ito yung lagi nilang sinasabi. No? Na, hindi, kailangan lang ng faith kahit wala ng baptism. Kahit hindi ka na baptize in water and Holy Spirit, okay na yan.
no? Ang mahalaga tinanggap mo si Kristo. Kasi nga dahil dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, ito lang kasi ang kinuha nila. Kaya naliligaw ang maraming mananampalataya kasi ito lang ang pinagbasihan nila, itong Ephesians chapter 2 verse 8, wala nang iba. Wala na silang ibang kinote, wala na. Kaya nga minsan, nagkakaroon tayo ng misconception and misunderstanding patungkol sa teaching ng Lord, sa mga doktrina. It's because kumuha lang tayo ng isang verse, yun na yung pinaniwalaan natin. Kaya nga, napaka-importante po sa pag-aaral ng Biblia is basahin mo ang book of the Bible from Genesis to Revelation para maunawaan mo at maintindihan mo ang lahat ng bagay. Unless na ikaw ay nag-aral ng Biblia from Genesis to Revelation, hindi mo mauunawaan ang lahat ng bagay. Magko-quote ka lang ng magko-quote. Kukuha ka lang ng isang verse, yun na yung paniniwalaan mo. Ito na yung iyong paninindigan. Kaya maraming naliligaw na mga Kristiyano kasi sa mga maling doktrina na ibinabahagi mismo pa ng mga pastor na ito, no? Kaya nga, sa atin bilang mga Kristiyano, mananampalataya, mga followers ni Jesus Christ na sumusunod sa Kanya, wag po tayong basta-basta nakikinig na lang ng topic ng mga pastor. Siya sa atin natin ito. Yung ba sinabi niya, yun lang ba talaga? May supporting verses ba siya na iniligay? Kasi kapag walang supporting verses yan, check yan mga kapatid, wrong doctrines yan. Kailangan meron po tayong mga supporting verses. Okay? So yan po yung titignan natin ngayon. Tignan nga natin kung ano yung mga supporting verses natin. So ito ang mga ilang turo ng mga ibang church base sa kanilang mga doktrina. Number 1, walang kinalaman ang Holy Spirit para ma-save ka. So ito yung mga ilan sa mga maling doktrina. Hindi po yan ang ating pag-aaralan, okay? So ito sinasabi ko ay mga wrong doctrines. Ano pa? Kahit walang baptism ng Holy Spirit, kahit water lang save ka na. So, sabi yan ng ibang church. Ang sabi naman ng iba, ang papel na ng Holy Spirit sa atin ay bigyan tayo ng power para magawa ang imposibleng bagay sa ministry, kagaya ng speaking in tongues, magpagaling, magperform ng mga miracles, magpalayas ng demonyo, at iba pa. Yan naman ang sabi nila. No, ang Holy Spirit, wala yung kapangyarihan pagdating sa salvation. So, tingnan nga natin. No? Kasi sabi nila, power lang daw binibigay ng Holy Spirit. Tipo, mamaya malalaman nyo. So kahit walang power mula sa Holy Spirit ay okay lang 'yan. Oh, meron naman ibang mga church na ganito, no? Okay lang 'yan sis, kahit na walang gift of the Holy Spirit, okay lang 'yan. Hindi pwedeng ganoon. May mga kaloob po ang banal na espiritu at sinabi yan ng Bible para po 'yan sa paglago ng church. Okay? So next, tignan natin. Sabi ni Jesus Christ dito, no? Balikan natin 'yan. Ay hindi, usod na natin. So, ano yung mga supporting verses natin na kailangan nating tignan para itong mga bagay na ito ay hindi natin paniwalaan. Okay? So, ito po yung mga supporting verses natin. Number 1, Romans chapter 8, verse 9. Anyone who belongs to Christ has the Spirit of Christ. So, nung tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, mga kapatid, ang Holy Spirit niya ay sa iyo din. Kaya nga mga kapatid, ang bawat mananampalataya na tumatanggap sa Panginoon, dinadala sa harapan ng altar. Para Para patanggapin siya. At nang sa ganon, yung pastor ay bautismuhan na rin siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, pagka ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, ikaw ay pinapatungan ng kamay sa iyong ulo ng elders of the church at ng pastor. Para Para nang sa ganon, tanggapin mo ang banal na espiritu. Kaya nga ang pagpatong ng kamay, sabi sa salita ng Panginoon, nakalimutan ko na lang yung verses, exact verse and chapter. Sabi doon, huwag kang basta-basta nagpapatong ng kamay. Especially kung ikaw ay that moment may ginawa kang kasalanan, no? Kasi yung spirit ng Lord di gumagana sa oras na 'yan sa buhay mo. Kasi bakit? Meron kang sin hidden sin na ginagawa. Kaya sabi ng Lord, no, sabi ni Pablo, huwag kayong basta-basta nagpapatong ng inyong mga kamay sa ulo ng mga mananampalataya. Kasi baka mamaya matransfer nyo kung anong spirit ka meron sa oras na iyon. Halimbawa, nag-adultery ka. Tapos may tatanggap. Tapos sinabi ni pastor, mga kapatid, mga elders ng church, patungan po natin ng ating kamay ang taong ito na bagong mananampalataya upang i-anoint siya ng Spirit ng Lord. Tapos ikaw naman, nakisawsaw ka, nakisalo ka sa pagpatong. Nung time na yun, nag-adultery ka. So, yung spirit of adultery, ipinasa mo na doon sa tao. Instead na yung tao, hindi sana mag-adultery, nag-adultery tuloy. Kasi bakit? Pinasahan mo ng spirit na meron ka. Kaya nga, sa atin, ng mga mananampalataya,
wag na wag po nating basta-basta pinapatong ang ating kamay sa bagong mananampalataya at baka mamaya kung anong spirit meron ka, yun ang matransfer sa kanya. Now, in Titus chapter 3:5, it says, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Ano sabi dyan? Washing of rebirth. Ibig sabihin, bautismo sa tubig at bautismo sa Holy Spirit. Hindi pwedeng ano po, talaga eh. Kinakailangan po talaga ito eh, water and baptism of the Holy Spirit. Importante po yan, mga kapatid. Amen? Kaya nga, kapag water lang, nalinis ka lang in physical, in soul. Pero paano yung pag mamanifest ng Holy Spirit sa katauhan mo? Diba? Kaya kailangan patungan ka pa rin talaga eh, bautismuhan ka eh, ng banal na espiritu. Amen? At ginagawa din po natin yan online. No? So, yung tao na pinatatanggap natin sa Panginoon, nananawagan ako minsan, di ba? Pagka may bago at dinala natin sa Panginoon, sabi ko, ilay hands po natin ang taong ito. Di ba? So, although hindi man natin siya nakikita physically, pero yung ating faith na nailay hands natin siya. Tandaan po natin, yung Holy Spirit na meron tayo is omnipresent spirit. So, ibig sabihin, kahit hindi mo kaharap yung tao, basta yung faith mo ay nandoon na ipinatong mo ang kamay mo sa kanya, even na sa online lang tayo, magmamanifest po yan. Kasi yung spirit na meron ka na nandito, yung same spirit na meron doon sa lugar na yon, na kung saan papatungan natin siya ng kanyang ulo. No? Papatungan ng ating kamay pala sa ulo niya. Okay? Papatungan ng ulo. Okay, next. Ano pa? Titus 3:5-7, the Holy Spirit renews us according to God's mercy. So in Corinthians chapter 5:17, if anyone is in Christ, the new creation has come. Kaya nga, dito makikita ninyo, kapag once na nabautismuhan na in spirit ang tao, alam nyo mga kapatid, ito ang problema eh. Akala kasi natin, na water baptized na tayo, okay na. Hindi po eh. Talaga. Promise. Kasi sabi ng Lord, kailangan patungan ng ating mga kamay para i-anoint yung tao na yon at mabiyayaan siya ng banal na espiritu ng Diyos. Kasi bakit? Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng pagbabago sa tao. Kaya yung tao na na-water baptized lang at hindi siya na-baptize in the Spirit, ano mangyayari sa kanya? Wala pong katinuan. Walang pagbabago sa buhay, ibig ko po sabihin. No, hindi nagbabago ang kanyang buhay. Kasi bakit? Wala yung Holy Spirit sa kanya eh. Yes, kilala niya si Lord. Yes, nananampalataya siya kay Lord. Pero how about the Spirit? Does the Spirit dwells in you? Kasi kung the Spirit dwells in you, alam mo kung anong tamang gawin. Alam mo dapat na dumadalo ka sa gawain. Amen? Alam mo dapat na patuloy kang sumusunod sa Panginoon. Gaano man kahirap maglingkod. Gaano man kahirap ang buhay na ito. Nagpapatuloy ka magtitiwala sa Panginoon. Kasi yung spirit mo ang magre-renew nito. Yes, dumarating ka sa punto ng buhay mo na ikaw ay gusto nang bumigay. But because of the Holy Spirit na nagbibigay ng encouragement sa'yo, because of the Holy Spirit na nagbibigay ng pag-asa sa'yo, ng hope sa'yo, because of the Holy Spirit na nagbibigay ng goodness, kindness, faithfulness, those are the gifts of the Holy Spirit, ano mangyayari sa'yo? Instead na malulungkot ka, makukontento ka, masasaya ka, magiging mapayapa ka because of the Holy Spirit. That is why ang Holy Spirit importante sa salvation. Amen? So, Galatians chapter 3 verse 2, we receive the Spirit by believing the gospel, not by works of the law. And that is true. No? We receive the Spirit. We receive, natanggap mo ang banal na Espiritu at ikaw ay naniwala sa gospel. Hindi sarili mo, hindi yung soul mo, hindi yung body mo ang naniwala, kundi sino. Kaya ang tao nagda-doubt kasi wala yung manifestation ng power ng Holy Spirit sa kanya. Wala kasi yung Holy Spirit. Ang taong merong Spirit ng Lord, yes, pansamantala magda-doubt siya. At lahat naman dumadaan sa ganun. Pero, maya-maya marirealize niya habang nagpe-pray siya sa Lord na hindi pala niya kailangan mag-doubt. Nakikita niyo po, may mga panalangin tayo, Lord, bakit naman po ganito nangyayari sa buhay ko? Lumalapit ako sa inyo, Lord, nagtitiwala ako, pero bakit ganito? Maya-maya habang nagpe-pray ka, habang ang spirit mo ay nakikipag-usap sa Ama, mamaya-maya maiiyak ka na lang. At sasabihin mo, ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit, yung mga ginawa ng Diyos sa iyo ng nakaraan, kung paano siya naging faithful sa iyo. And then, mamaya-maya maiiyak ka na lang. And then, mamaya-maya sasabihin mo sa iyong panalangin, Lord, salamat. Kasi kinomfort mo ako.
Lord, salamat. Kasi nakita ko nandyan ka pala. Hindi mo ako pinabayaan. Amen? So, ganun po ang trabaho ng Holy Spirit sa iyo. Lagi kanyang binabalik sa presence ng Lord. Lagi kanyang kinakausap. Kasi, yun ang trabaho ng Holy Spirit sa iyo. Yun ang kanyang kapangyarihan. Kaya, nare-renew ng nare-renew. Nababago ang buhay ng tao. Okay? So, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, after believing in Christ, believer are sealed with the promise of Holy Spirit of salvation. Mamaya makikita niyo po yan. Okay. Basahin po natin ang Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, mga espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So tingnan niyo po to, no? Sino ang nagahari? Yung evil spirit, hindi yung Holy Spirit. Kaya kapag nakakagawa ka ng kasalanan, ano ang nagahari sa'yo? Not the Holy Spirit, but the evil spirit. Amen? Kaya kung ikaw ngayon, mas pinipili mo ang magkasala, mas pinipili mo ang lumayo sa presence ng Lord, ayaw mo mag-aral ng salita ng Panginoon, ano ang pinipili mo? Yung evil spirit. Yung evil spirit na sumasakop sa iyo. Halina po ng pagkakasabi ng Bible. Amen? Hindi po si Pastora ang nag-explain, ang Bible po. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa. So, dati, nung hindi pa tayo na born again, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. When we say born again, nakakilala sa Panginoon. Yung talagang tunay na pagtanggap sa Lord. Dati, tayo ay, anong sabi dito? Namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Nakita niyo po ito mga kapatid? Dati ganyan tayo eh. Ewan ko kung may nabago na sa inyo. Kung patuloy pa rin na walang pagbabago, isa lang ang ibig sabihin yan. Kailangan mong mag-pray ngayon. Kailangan mong mag-ask kay Pastora Eva. Pastora Eva, pwede po ba ano niyo po ako? I-lay hands niyo po ako. Nasa ganun matanggap ko po yung Holy Spirit sa moment na ito upang mabago po ako. Kailangan niyo po yung Holy Spirit, mga kapatid. Ano sabi niyan? Mamaya, di ba sinabi doon sa mga talatang binasa natin kanina? Balikan nga po natin ito. No? Anyone who belongs to Christ has the Spirit. At sabi po ng Ephesians chapter 1:13, after believing in Christ, believer are sealed with the promise of Holy Spirit. Mamaya, bibigyan din natin to. Okay? So, kung ikaw nararamdaman mo na parang walang nababago sa'yo, it's about time, mga kapatid, lumapit ka muli sa Panginoon. Okay? So, verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos. So, wala tayong ginawa. Ito ay dahil sa goodness ng God, dahil sa mercy niya, dahil sa love niya sa atin, kaya niya tayo niligtas. Kaya niya ibinigay si Jesus Christ. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, walang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kundi dahil kay Jesus Christ na namatay sa krus, hindi ka masisave. Kahit pumasok ka pa sa kahit saang relihiyon, walang saving grace na mangyayari sa'yo kung relihiyon lang talaga ang makapagliligtas sa tao. Wala pong ganon. Anong dapat mong gawin? Manampalataya ka na ang tanging kaligtasan ay hindi relihiyon at mabubuting gawa mo lamang. Kundi ano? Kinakailangan mo si Jesus Christ sa buhay mo. Verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Jesucristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inanda niya nung una pa man upang gawin natin. So ano, after mong makilala si Jesus Christ, after kang magkaroon ng Holy Spirit, ano na ang gagawin mo? Gagawa ka na ng tama. Ito, sabi nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na. So nung muli kang ipinanganak, kasi 'di ba? Ang pagtanggap kay Jesus Christ ay pagre-renew ng ating buhay. Dati kang patay, pero dahil sa Holy Spirit, dahil tinanggap mo si Jesus Christ, nagkaroon ka na ng kaligtasan. At dahil may Holy Spirit ka na, nakagagawa ka na ng mabuti. Hindi po kabaliktaran, no? Nagagawa ka ng mabuti, tapos tsaka mo tatanggapin si Jesus Christ kasi sabi mo mabuti ka, kaya tinanggap mo si Jesus Christ at naligtas ka. Hindi po ganun yun. Baliktad. Amen? Dapat, manampalataya ka muna, merong Jesus Christ, and then, i-renew yung spirit mo, bibigyan ka ng power ng Lord para makagawa ng tama. Ganun po ang process. Okay, next.
Verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Anong tinutukoy dito? Kasi may nauna pang mga verses dyan eh. Nilaktawan ko lang eh. Yung patungkol sa Hintil at mga Israelita. So ngayon, we are no longer Hebrew and then Gentiles, hiwalay. No. Tayo ngayon ay pinagsama na, pinagkaisa na dahil kay Jesus Christ. Kaya ngayon, ang salvation, hindi na lamang inoffer sa mga Hebreo, kundi inoffer na rin ito sa mga hintil na kagaya natin. Verse 17, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malayo at sa mga Hudyo na malapit. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pinag-isa na nga ang hintil at ang Hudyo. Dahil kay Kristo tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Nakita niyo po ito? Bakit essential? Bakit kailangan ang baptism ng Holy Spirit? Para makalapit ka sa Ama. Yes, tinanggap mo si Jesus Christ. Pero walang Holy Spirit, walang manifestation, walang baptism ng Holy Spirit, wala pa din. No, wala pa ring halaga kasi hindi ka pa rin mababago. Lahat ng relihiyon ganyan. Naniniwala sila na si Jesus Christ ang dahilan kung bakit tayo na-save. Pero hanggang doon lamang ba yon? Hindi po. Kailangan merong renewal of the Spirit kasi patay tayo lahat eh. Paano tayo marirenew kung wala yung Holy Spirit? Kaya ka nakagagawa ng tama because of the Holy Spirit. Na may nagdidikta sa'yo kung anong mga dapat mong gawin. Amen? So, dito na yung Ephesians chapter 1, yung sinasabi ko sa inyo, the promise of the Holy Spirit. Verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakaririnig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita, na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng ipinangakong Espiritu Santo. Ano ang Spirit ng Lord, ng Holy Spirit? Ito po ay pangako ng Diyos na ibibigay niya bilang tatak ng inyong pagkatawag. So, Jesus Christ, na-save ka. Ngayon, binigyan ka ng Espiritu ng Diyos through Christ. Mauna muna, natanggapin mo si Jesus Christ. And then, tsaka bababa ang Espiritu Santo sa iyo. Dahil ito ang magiging tatak ng inyong pagkatawag. So, kung wala ang Espiritu Santo, hindi ka mabibilang. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Kagaya ng binasa natin kanina sa Roma. No? Kaya ka napabilang kasi tinanggap mo si Jesus Christ at yung Holy Spirit nagmanifest sa'yo. So, kung walang Holy Spirit, walang pagbabago, wala pa ding kaligtasan. Amen? So, verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos. Because of the Holy Spirit, pwede mo nang ma-receive ang lahat ng pangako ng Diyos. So, may dahilan kung bakit kailangan ang Holy Spirit. So, una, Father God, na nagmahal siya, pinatawad niya ang tao, pero kailangan nilang tanggapin si Jesus Christ. Dahil kahit na naawa ang Diyos, may pag-ibig siya. Pero kung hindi tatanggapin ng tao ang kanyang offer para sa kaligtasan, which is Jesus Christ, wala pa ring mangyayari. Now, para maisakatuparan ang lahat ng bagay, kinakailangan ang Holy Spirit. Amen? Hindi enough na nanampalataya tayo kay Jesus and na doon, hindi ganun. Kailangan talaga ang Holy Spirit para maisakto yung Trinity. Para makita natin that there is union in God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. Importante na ang tatlong ito meron tayo. At paniwalaan natin ito. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Now, here is God's covenant. Ito yung mga pinangako. Magmula nung tinanggap natin ang Holy Spirit. Anong sabi diyan? He will redeem and forgive all our sins through Christ. At nakita natin yan sa Hebrews chapter 8 verse 10 to 12. God fulfills the promise of the new covenant through Christ. Ano yung new covenant? Which is now in the New Testament times na tayo. Ano sabi niyan? He will redeem and forgive us because of Jesus Christ. And another promise of God is God promised the indwelling of the Holy Spirit. So, sabi ng Acts chapter 2, 38 to 39, the gift of the Holy Spirit is promised to all whom the Lord
calls. Kanino lang binibigay ang Holy Spirit? Doon lang sa pinangakuan na tinawag. Sabi, to all whom the Lord calls. Doon lang sa mga taong tinawag. So, ibig sabihin, hindi lahat may Holy Spirit. Yes, lahat kilala si Jesus Christ. Yung iba pa nga tinanggap. Pero, yung Holy Spirit, kailangan mong matanggap din eh. No? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, pag ako umalis, tapos na yung aking tungkulin, obligasyon sa tao, ngayon naman ang Holy Spirit na ang kikilos. Kaya lagi nating ina-acknowledge dapat itong tatlong to eh. Minsan ang na-acknowledge lang natin sa buhay natin, God the Father, God the Son. Pero yung Holy Spirit hindi natin nakikita sa buhay natin. Kaya hindi natin nakikita sa buhay natin kasi hindi nga natin ina-acknowledge. Pero hindi natin kasi pwedeng tanggalin sa Trinity ang tatlong to. Yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kinakailangan, tatlo yan natatanggapin mo sa buhay mo. Para talagang totally ma-save tayo. Kasi yan na ang mag-aak, yan na ang kumikilos ngayon sa lahat ng mananampalataya. Ang Diyos Espiritu Santo. Amen? So number 3, ano pa yung mga promises? At hindi ko na ito masyadong bibigyan ng diin kasi ang focus lang natin is the Holy Spirit. So God promised a new heart and a new spirit. At yan ay nakalagay sa Titus chapter 3 verse 5, saved through the washing of rebirth and renewal of the Holy Spirit. So ito pa rin yun. Washing, ibig sabihin, water, and then Holy Spirit. Baptism of the water and the Spirit. And number 4, God promises eternal life. So lahat tayo, bibigyan ng eternal life ng Lord. Pero kailangan mong tanggapin ang tatlong ito. Sino? Si God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. Number 5, God promises never leave His people sa pamamagitan ng Holy Spirit pa din. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 13 verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi iniwan niya nga. Diba sabi ni Jesus Christ, this is my promise. Promise din yun ng Ama na ilalagay niya ang espiritu natin sa Kanya. Yun ang iiwan niya sa atin. Sa lahat ng mga mananampalataya. To those the Lord calls. Hindi lahat. Sa mga tinawag lang. Sa mga believers lang talaga. So, conclusion tayo as Jesus taught in John chapter 3, 5-6, no one can enter the kingdom of God without being born of the Spirit. Walang makakapasok. Maliban na lang kung ikaw ay nabaptize, tinanggap mo si God the Father, si Jesus Christ, and yung Holy Spirit. The Holy Spirit gave us new spiritual life, transforming us from spiritually dead sinners into children of God. Paul further explained in Ephesians chapter 2, 8-9 that his salvation is by grace through faith, not by own works, but as the gift of God. Therefore, God's covenant assures every believer that salvation is secure because it rests on God's faithfulness, Christ's finished work, and the Holy Spirit abiding presence, not a human effort. So, ang salvation po, malaki ang kinalaman ng Holy Spirit. Because kung God at Son lang, hindi natapos doon ang salvation. Kaya nga, tinawag itong gospel eh. Kasi kinakailangan yung Holy Spirit is magmanifest sa buhay ng mga Kristiyano. So, here is my challenge. Kung nakikita mo pa yung sarili mo ngayon na gumagawa ka ng kasalanan, nagpapatuloy ka pa rin sa pagkakasala, nagpapatuloy ka pa rin na lumalayo sa presence ng Lord. Nagpapatuloy kang ayaw dumadalo ng gawain, parang tabang na tabang ka, dumarating ka sa punto ng buhay no, na parang lagi ka na lang nadidepress, nalulungkot, no? Lagi mo nakikita yung sitwasyon ng buhay mo. Mga kapatid, yan po ay senyales na ang Holy Spirit hindi nagmamanifest sa buhay mo. So, ngayon po, mananalangin tayo. Saan ka man naroon, tandaan niyo po that the Holy Spirit is omniscient God. Kahit saan ka pa naroon, kahit ikaw ay nasa Pilipinas, nasa Middle East, nasa Europe, saang lupalop ka man ng lugar dito sa Pilipinas, tandaan niyo po ito mga kapatid, ang Holy Spirit, nandoon siya kahit saang lugar. Kaya, ngayong araw na to, tinanggap na natin si Jesus Christ, alam nating lahat yan. But, ngayong araw na to, let us seek the Holy Spirit in us. Let the Holy Spirit indwells in us. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Alam ko, Panginoon, na hindi sapat or sapat na natanggapin ko si Jesus Christ, pero hindi pa doon natatapos ang lahat ng bagay. If gusto ko talagang ma-save, kailangan merong pagbabago ng buhay.
Kailangan maalis sa akin yung mga dati kong mga ginagawang kasalanan or yung mga kasalanan na patuloy ko pa rin ginagawa. Panginoon, patawarin mo ako. Sapagkat hanggang ngayon, nagpapatuloy akong lumalayo sa iyong presensya. Patuloy akong nagsisik ng higit yung aking sarili. Mas nasusunod ang aking sarili kaysa sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo ng buong buo na. This time, Lord, ayaw ko na po na ang aking buhay, patuloy pa rin akong masungit, patuloy pa rin na yung aking mga bibig ay walang preno, masakit pa rin akong magsalita, yung akin pong kaisipan ay patuloy pa rin akong nagda-doubt, na para bang wala kang magagawa sa buhay ko, na ang buhay na ito, Panginoon, ay hindi ko ginagamit sa pagsiserve sa iyo. Panginoon, patawarin mo po ako at tulungan mo ako na makapagbagong buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na lumapit sa iyo ng may katapatan at banal na espiritu. Ikaw nga po ang kumilos sa aking buhay. Patayin mo po sa buhay ko ang lahat ng uri ng kasalanan. Patayin mo po sa aking buhay ang lahat ng gawa ng demonyo in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulungan mo ako, Panginoon, na magbagong buhay. Kaya naman sa oras na ito, ano man yung mga kasalanan na ginagawa ko, mga sinasabi ko na hindi magaganda, mga iniisip ko na hindi tama, patawarin mo ako, Panginoon. At sa oras na ito, ikaw na nga po ang maghari sa akin. Banal na Espiritu, tinatanggap kita sa aking buhay. Holy Spirit, ikaw na nga po ang maghari sa aking buhay sa oras na ito. At nawa, lagi kong marinig ang iyong mga pananalita. Turuan mo ako, i-guide mo ako, protektahan mo ako, at dalangin ko na lumago ako spiritually. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko na nga po hinahabili ng araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yan lamang po yung ating lesson, mga kapatid, and God bless us all po.